Ano ang pananampalataya? Ito po ang tanong na ating tatangkaing sagutin. Itinulak tayo sa pag-aaral na ito, bunsod ng takot sa ating puso na marami sa atin at batay na rin sa obserbasyon na ating nakikita, marami sa atin ay may tendensiya na maagang makontento sa kalagayang meron tayo. Inaakala natin na ang pananampalataya at ang kaligtasan ay may kinalaman lamang sa pag-unawa ng ilang mga data mula sa salita ng Diyos, ilang mga tala, ilang mga katotohanan, at kung maunawaan mo ito ay iyong intelektual na tinatanggap at pagkatapos ito'y wala na. Umaasa tayo na sa simpleng pag-intindi, halimbawa sa Ebanghelyo, ay meron tayong katiyakan ng ating kaligtasan kahit na ang ating buhay ay hindi nagpapatotoo sa pananampalatayang ating maaaring ating ipinapahayag. Yan po ang ating takot. Mabilis tayo na masiyahan sa ating kalagayan. Hindi natin hangarin na lalo pa siyang makilala. Wala tayong panlasa na lalo pang lumakad sa liwanag ng kanyang presensya. Gusto po nating mabilis na linawin na hindi gayon ang pananampalataya na itinuturo ng banal na kasulatan. Kahit sa simpleng pagsilip sa isa sa mga prominenteng bahagi ng Biblia na may kinalaman sa paglalagak ng pananampalataya sa Ebanghelyo, sapagkat ang maliwanag ang turo ng Biblia, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig ng kanyang salita. Ano yung salita na ating mahalagang marinig na mauuwi sa pananampalataya o sa kaligtasan? Ang Ebanghelyo. Gayunpaman, ang sabi dito sa 1 Korinto kabanatang 5, mabilis kong babasahin sa talatang 1, ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, siya'y inilibing, siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, at siya'y nagpakita kay Cephas at marami pang iba. Mula po sa mga talatang ito, meron tayong ilang mga bagay na naunawaan. Ang isa sa mga bagay na malinaw nating nakita mula sa mga talatang ito ay yung kapangyarihan tungo sa kaligtasan na dala ng Ebanghelyo, dala ng pakikinig at pagsampalataya dito. Upang ikaw ay maligtas, mahalaga mong marinig at maunawaan at sampalatayanan ang Ebanghelyo. Itong Ebanghelyong ito, ayon kay Apostol Pablo, na ibinibigay niya sa iba, ipinapangaral niya sa iba, una niyang tinanggap. Naniniwala tayo na ang kaligtasan ni Apostol na si Pablo ay nakasalalay din sa kanyang pananampalataya at pananatili sa Ebanghelyo. Kung kaya't si Apostol Pablo ay bahagi ng kaharian ng Diyos ngayon, naniniwala tayong siya'y nasa presensya ng Diyos, gaya ng kanyang unang ipinagpatotoo. For me to live is Christ and to die is gain, ang sabi niya. To be absent from the body is to be present with the Lord. Gayon yung tibay ng tiwala ni Apostol Pablo sa kanyang kaligtasan. Ang sabi niya, kung ako ay mawala sa katawang ito, ako'y mapapasa presensya ng Diyos. Paano siya nagkaroon ng gayong katiyakan? Ang sabi niya dito sa mga talatang ating binasa, kanyang tinanggap ang Ebanghelyo, kanyang sinampalatayanan,
ang Ebanghelyo at gayon din ang pag-asa na maaaring magkaroon tayo. Pero wag natin nawang makaligtaan yung bahaging sa pamamagitan wika nito, kayo, ligtas kayo kung kayo wika ay mananatili. Napakahalaga ng bahagi na dapat kakitaan ng bawat isa ng pananatili. Hindi sapat na minsan 10 taon na nakalilipas nagkaroon ka ng public confession that you have placed your trust in the Lord, and that's it. Pwede ka nang mabuhay sa paraang gusto mo. Mapanganib ang gayong unawa, sapagkat hindi iyon sinusuportahan ng banal na kasulatan. Kung meron mang madalas, kung meron mang marami sa banal na kasulatan, ito ay ang mga babala na huwag kang maagang magtiwala, na sapagkat minsan ikaw ay nagsabi na nauunawaan mo na si Kristo'y namatay para sa iyo, ikaw ay mayroon ng kaligtasan. Sa konteksto ng Hebreo, Kabanatang 11, doon sa Hebreo, Kabanatang 2, ganito po, Kabanatang 3, ganito po ang babala sa talatang 12, magsipag-ingat kayo. Hebreo 3:12. Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Hindi mo kinakailangang pumatay ng tao, mangalo niya, manloko ng kapwa para ikaw ay ituring ng Biblia na masama. Sa Biblia, ang pinaka malalang kasamaan ay ang lumakad ka sa buhay na ito na walang pananampalataya sa Kanya na nagbibigay sa iyo ng lahat. Yung hinga na hinihinga mo ngayon, hindi iyo yan. Galing yan sa Diyos. At para ikaw ay magsabi, di kita kailangan. It is the height of treason against the one from whom you receive everything. Pusong masama na walang pananampalataya at ikay nasisiyahan sa gayong kalagayan at ikay kontento sa gayong kalagayan. Nagtutuloy ka sa buhay, inaabot mo ang mga pangarap mo, inaabot mo ang mga gusto mo, nagtutuloy ka sa buhay na malinaw sa puso mo, na wala kang pakialam sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Napaka mabuhay, napaka shaky ng ganong klaseng pamumuhay. Merong pagbababala sa atin na tayo mag-ingat. Baka matagpuan ito sa iyong puso na naghihiwalay sa iyo sa Diyos na buhay. Palayo ka ng palayo sa Diyos. Hindi ligtas, hindi masaya, hindi payapa ang buhay at ang puso. Pansinin nyo, ang sabi, ang puso, maharing nandito ang iyong katawan, pero ang puso mo, palayo ng palayo sa Diyos. Ito'y mapanganib. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka kapag matigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan, kung dumadating ka sa punto na wala ng kapangyarihan ng salita sa puso mo, ang salita ng Diyos ay tabak na magkabila ay talim. Ngunit kung ang salita ng Diyos ay tila baga wala ng kapangyarihan sa puso mo, ito po ay mapanganib na kalagayan. Muli, ang mensaheng ito ay ating ipinapangaral sa inyo bunsod ng pangamba na marami sa atin ay lumalakad sa buhay na ito na nag-aakalang ayos ang lahat kahit malinaw sa atin na tayo ay walang kasing tabang sa Diyos at tayo ay walang kasing layo sa Diyos at tayo hindi na nakakatagpo ng kagalakan sa presensya ng Diyos. Ang babala ay seryoso, ang babala ay totoo. So ano ang pananampalataya kung ganun? Kung hindi ito simpleng
pagsasabing naniniwala ako na si Kristo'y namatay, nilibing, muling nabuhay. Ano po ang sabi ni Santiago? Yan mismo ang itinutuwid ni Santiago sa bawat isa sa atin. Kung sinasabi mong may pananampalataya ka, ngunit hindi nakikita sa iyong gawa, sa iyong buhay, ang pananampalatayang yan ay walang kabuluhan. Hindi ka ililigtas ng pananampalatayang sa salita lamang. Ang sabi pa niya sa Santiago Kabanatang 2, ang demonyo man ay sumasampalataya din. Kung ang tanging pinangahawakan mo ay yung intellectual assent that there is a God, that this God became flesh, that this God died for sinners like you, that's not enough. I'm not saying that it is wrong, pero that's not enough, you see. There is more to faith than that. Ano ang iyong kalagayan, kapatid? Kahit matagal ka na dito, kahit bautismado ka na dito, baptism cannot give you the protection that you may want and that you need. No? Baptism cannot save us. Again, let us all be reminded that you can be a pastor and die and go to hell. That you can be a piano player and die and go to hell. That you can be an active member of this church and die and go to hell. Again, the warning is serious. Huwag mong isugal ang iyong kaluluwa. Sobra nating nabigyan ng diin at dapat lamang na ang iglesyang ito ay tumatayo sa unawa at sa pananampalataya that we are saved by faith alone. We embrace the 5 solas, you see. Sola fide, by faith alone. Sola gratia, by grace alone. Solus Christus, by Christ alone. Sola Scriptura, by Scripture alone. Soli Deo Gloria, to God alone be the glory. Yan ang ating niyayakap, yan ang ating sinasampalatayanan, yan yung nakikita nating itinuturo ng banal na kasulatan. Gayunpaman, dapat nating itanong, what is the substance, what is the content of this faith that we say is able to save us, you see. May laman yun. Hindi empty words yun. May laman yun. May kinasasaligan yun. In fact, maging doon sa talata na ating binasa, ang sabi, verse 1 again, Hebrews chapter 11 and the verse is 1, now faith is the substance, the assurance of things hoped for and the evidence, the conviction of things not seen. And so we need to be able to answer the question, what is the substance of my faith? What is the content of my faith? What does it actually mean for us to live by faith? We claim and we say, we walk by faith and not by sight. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng ako ay lumalakad sa pananampalataya? Sometimes we do not take faith as seriously as we ought. Namimiss natin yung bahaging, but without faith, it is impossible. Without faith, it is impossible to please God.
You may be a choir member with a golden voice, but you cannot please God without faith. You can be the best mother awardee, but you cannot please God without faith. You may be the employee of the year in your company, but you cannot please God without faith. So seryoso pala itong usapin ng pananampalataya. We have the tendency to assume something that the Bible never takes for granted. True faith is precious. Napakahalaga. Hinahangad mo ba na maranasan ito, at kung ikay nagtataglay nito, inaalagaan mo ba? Hinahangad mo ba na ito'y maingatan? Dahil totoong-totoo na dalawang klase ang tao sa loob ng simbahan, those who have faith and those who do not. Hindi dahil nasa loob ka ng simbahan, otomatiko na itinuturing ka ng Diyos na may pananampalataya. Again, if you do not have faith, then you cannot please God. You may earn the applause of your fellow men, but you cannot please God. So ano ngayon ang itsura? Ano ngayon ang kalikasan ng pananampalatayang ating pinag-uusapan? Kung napakahalaga pala nito, ano ang itsura nito? At dali natin ang ating unawa sa salaan at sa liwanag ng pagtuturo ng banal na kasulatan. Sa maraming pwede nating matalakay, pwede tayong magsimula sa simpleng katotohanan na ang pananampalataya, ang biblikal na pananampalataya ay higit pa sa simpleng pagtitiwala. Paniniwala. Faith is more than just a bare belief. That kind of faith will not save us. Again, James reminds us that the devil believed too. Kung pagbabatayan natin yung teksto na meron tayo dito, mapapansin nyo na yung pananampalatayang nagliligtas ng kaluluwa, yung pananampalatayang nagbibigay lugod sa Diyos, ay isang uri ng pananampalataya na may nangyayari, may nagaganap. It is an active one. Hindi yung naupo ka riyan, lalabas ka mamaya na tinatapik ang iyong balikat. Congratulations, you have done your duty to God and your country. Now you may do whatever you want to do the rest of the week. Yung pananampalataya na nakikita natin dito ay pananampalatayang buhay. Anong mga halimbawa? Balikan natin yung ating teksto sa talatang 3. Sa pananampalataya, natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita, hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. And so, biblical faith understands. May naunawaan ka, may natatalastas ka, may niyayakap ka, may tinatanggap ka. Yun yung irony dun eh. Kasi kung mapapansin nyo, doon sa verse 1, nakita natin, faith is the substance, the assurance of the things hoped for, and the evidence of things not seen. Pasinin ninyo, sabi, the evidence of things not seen. Ebidensya ng mga bagay na di nakikita.
Paano nagkaroon ng ebidensya yung di mo nakikita? Di ba ang ebidensya, yun yung nakikita? Ito ang ebidensya. Pero ang pananampalataya, sa sarili niya ay ebidensya. Kaya nga ang kabilang salino, ang isa pang salino, it is the confidence. Ito yung pagtitiwala, matatag, matibay, na pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Paano pumasok yung ebidensya? Tandaan nyo yung Hebreo, sandali tayong pumunta sa Roma, Kabanatang 1. Verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God had showed it unto them. For the invisible things of Him from the creation of the world, the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. The invisible are what? Clearly seen. How can you clearly see that which is invisible? Let's continue on reading. Being understood. How? Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Someone who has faith could easily see God's fingerprints on everything. There is design, there must be a designer. Mayroong kaayusan sa lahat ng bagay. May nag-ayos nito. At itinuturo ka nito pabalik sa Diyos. Hindi ako produkto ng pagkakataon lamang. Nakikita ko ang karunungan sa likod ng nangyayari sa paligid ko at sa likod ng buhay ko. Ang bawat isa sa atin ay pwedeng magpatotoo na lahat ng bagay ay kune-konektang nangyayari sa buhay natin. Merong nagdadala sa atin sa isang partikular na sitwasyon para sa isang partikular na plano. At yun yung nagpapaalala at tutulak sa iyo, mayroong makapangyarihan sa likod ng buhay mo. Ilang beses mong pinalano ang isang bagay pero hindi mo mapagtagumpayan. Bakit tama naman lahat? Sinigurado ko naman lahat. Ngunit bakit ako nabibigo? Maaaring may bumibigo sa atin para sa isang mas mabuti layunin. Oh, mga kapatid, nakikita ba ng iyong mata, malinaw, clearly seen, ang mga bagay na hindi nakikita ng pisikal na mata? Itinuturo tayo ng mga bagay na yung pabalik sa Diyos. Do you understand? Can you see? Can you see clearly that God would want you to understand that He is in charge of your life? That He would want you to acknowledge Him as your Lord and as your Savior. The Bible says, it is hard for thee to kick against the prick. Hanggat nagpaplano ka ng planong pansarili, because by nature, we have this mindset that I am God and there is none else. I am God and there is none else. And here is the true and living God. Andyan, yung buhay at tunay na Diyos na magsasabi, no. I will disappoint you. I will frustrate you until you know that there is only one God in heaven. Do you remember Daniel chapter 4? Hanggang hindi mo kinikilala na mayroong Diyos sa kalangitan, hari ng mga hari, at hindi ikaw ang kapitan ng iyong buhay,
bibiguin at bibiguin at bibiguin kita. There is nothing more relevant than your relationship with God. Sabi ng puso mo, ang mahalaga, trabaho ko. Sabi ng puso mo, ang mahalaga, relationships ko. Sabi ng Diyos, lahat ng yan walang kwenta kung hindi mo itatayo sa akin. And so faith is more than just a bare belief. Faith understands. Faith is willing to offer anything. Faith is willing to sacrifice anything that this God demands. Yan yung makikita natin sa susunod na talata. Yung sa verse 4. Hebrews chapter 11. And the verse is 4. But by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Hindi lahat na nag-aalay katanggap-tanggap sa Diyos. This verse reminds us that there is an acceptable sacrifice unto God. Is your sacrifice acceptable to Him? Oh, mga kapatid, nakalulungkot. Kung madali tayong masiyahan na nakaawit na ako, nakabigay na ako ng offering, tama na yun. Katanggap-tanggap ba ang iyong ginagawa sa harapan? Do we even bother to ask ourselves? Do we even bother to reflect? Panginoon, yung bang ginagawa ko, yung buhay ko, is pleasing to you? Ang dami na kasing naka-entangle. Masyadong masilimot yung buhay natin. Panginoon, isa lang ang galawin ko dito mawawasak ito eh. But then again, brethren, hindi ba yun ang katotohanan ng banal na kasulatan? You always hear me. Lalo na sa aking mga matatandang mga sermon, there cannot be a building up unless there should be, first of all, a tearing down. Walang magagawang pagtatayo kung wala mo nang gigibain. Panginoon, wag mong gagalawin ito, masisira ako. Para ka mabuo uli, kinakailangan may wasabi. The Bible says, we are a what? A repaired creatures. Diba? The Bible says, we are new creatures in Christ Jesus. Masakit po! Wag mong gagalawin! Ouch! Mas mainam nang mag-a-ouch ka ngayon kaysa sa walang hanggang ka mag-a-ouch. Oh, our God is a God, yes, who builds up, but He is also a God who tears down. Ang Diyos na ito ay gumigiba ng mga altar na itinayo natin. Mga altar ng papuri sa ating sarili, pagmamahal sa ating sarili, pagpapahalaga sa ating sarili. Unless we deny ourselves, we cannot be His followers. True faith, biblical faith, is walking with God. Andun, tuloy natin ang pagbabasa. Verse 5, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God, but without faith it is impossible to please God. What testimony does Enoch have?
he walked by faith. He pleased God eh. Di ba? He walked by faith. He walked with God. And this would all bring us back to Genesis. Everyone lived. Bawat isa nabuhay a certain number of years. They had children. And they died. Sabi ng Genesis. What chapter is that? 4? 5? I cannot remember. Genesis 5. Kahit ikaw sa sarili mo, pwede mong basahin yan. Nakakasawa ng basahin eh. Bakit? Halimbawa, sa verse 3, nabuhay si Adam ng 130 taon, nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis, nahawig sa kanyang kalarawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon, nagkaanak ng mga lalaki at ng mga babae. Lahat ng araw na isinabuhay ni Adam ay 930 taon at siya'y namatay. 930 years. Alam niyo mga kapatid, nakalulungkot, marami sa atin, ito na ang pangarap sa buhay. Sana ikaw ay tumanda na makita pa ang aking mga apo na may mga anak. Napakalangkot naman po, napakabasyo naman buhay yan. Kung yan lang tangi mong pangarap, ang sabi ng banal na kasulatan, si Adan nabuhay na 930 taon, may nangangarap pa ng gano'n. Kaya ako nagsusumba para mabuhay ako ng 930 taon. Panginoon ko, patawan. Kapag ka 900 years ka na, kaya ako nagsusumba, may 30 more years pa. Nako ba? Sister Sari, gumagano na. Now, don't get me wrong. I'm not saying that Zumba is wrong, nor eating healthy is wrong. No. Ang sinasabi ko, yan na ba ang dahilan ng paggising mo sa umaga? Yan na po ba ang dahilan kung yung bang ikaw ay makatapos, makakuha ng diploma? Yan na ba yun? Yan na po ba yun? Marami na pong ganun na naging buhay eh. Ayan ang ebidensya, yung buong kabanatang 5 ng Genesis. Ang hahaba ng buhay, pero sa dulo, mamamatay din. Si Enoch, maikli lang ang kanyang buhay. Nandyan yan. Kapag pinagpatuloy natin ang pagbabasa doon sa verse 21. And Enoch lived 65 years and begat Methuselah, and Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters, and all the days of Enoch were 365 years, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Have you noticed something? He did not die. Bakit? Itinutuloy mo lang yung masaya mo nang nararanasan. He that believes on me shall not die. Kung dito ka pa lang, nayayamot ka na sa presensya ng Diyos at sa pagpuri sa Diyos, huwag ka nang umasa na ikay papasok sa kanyang kaharian dahil boring sa'yo ang kanyang presensya. Si Enoch ay hindi naging mahaba ang buhay, relatively speaking, kung kukumpara sa mga naging kasabayan niya. Ngunit, hindi siya nakaranas ng kamatayan sapagkat hindi dahil sa hindi siya nawalan ng hininga, kundi sapagkat nandoon ang kagalakan niya. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures evermore. Ang tanong, sa mga pinag-aralan po ba natin na ilarawan natin ang pananampalataya mo?
Ito rin po ba ang klase ng pananampalatayang meron ka? Higit ba doon sa si Kristo namatay, nilibing, muli na buhay, sinampalatayan kaya ligtas ako? Hindi po. Hindi po. Faith is like a living tree. It bears a lot of fruits. Ang dami-dami niyang ibinubunga. Masagana. He shall be like a tree planted by the rivers of water. His leaf also shall not wither, and he shall prosper in whatever he does. That's the literal translation. Walang masamang tinapay sa kanya. Nagkasakit siya, lalago siya sa panahon ng kanyang karamdaman. Inalisan mo siya ng trabaho, lalago siya. Titibay siya. Lalalim ang unawa niya sa Diyos sa panahon wala siyang trabaho. Iniwan siya ng mahal niya sa buhay, maging doon, he shall prosper. Bakit magbubunga at masaganang nagbubunga? Because our faith is not our own doing, nor our own creation. We have been connected to the author of faith. Amen? Para tayong gripo na ikinonekta sa balong kung bakit malakas ang agos ng tubig. Hindi dahil sa maganda ang gripo. Pwedeng napakaganda ng gripo, pero papatak-patak ang tubig. Pero pwedeng parang pangit na ang gripo, pero napakasagana ng tubig na inilalabas. What makes the difference? Kung saan ka naka-attach, kung saan ka naka-connecta. Bakit natin pinagtugma yung dalawa na yon? Dahil pinagtugma yun sa Biblia. Romans chapter 11 verse 17. Romans 11:17. And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree, wert grafted in among them. Sister Evelyn, ito ang problema ng malabo ang mata na po. Nagmumukha kang mahinang bumasa. Lalo ng pinag-uusapan namin ni Sister Evelyn kahapon, yung paglabo ng mata. And with them pertaineth of the root and fairness of the olive tree. Boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Let me skip to verse 20. Well, because of unbelief, they were broken off, and thou standest by faith. Let me give you the background para maintindihan nating mabuti. In the Old Testament, what God considered as His people was the nation Israel. Now, within the nation Israel, there was a remnant of believers. So ang talagang itinuturing ng Diyos na bayan niya, hindi yung buong lahing Israel, kundi yung mga mananampalatayang Hudyo. Yung ibang Hudyo na hindi natagpuang sumasampalataya ay inihalin tulad sa mga sanga ng puno na binali. At doon daw tayo na mga hindi Hudyo ikinabit. Doon sa bahagi na pinagtanggalan ng mga sanga, bayan ng Diyos sa turing na hindi sumampalataya. Bakit sila natanggal? Because of what? Oh my brethren. Oh,
natin, kapit tuko tayo eh. Sa dulo, magugulat ang marami sa atin. Ho, hindi ako pwedeng pumasok sa inyong kaharian. Eh wala ka namang panlasa sa akin. Umaasa ka pa? Oh my. Ipinagpalit mo ko sa isang platitong mani. Which symbolizes many other things, many things. Because of unbelief, they were broken off. And you stand, why? Because of faith. You remain to be connected, you remain to be engrafted in God, in Christ, because of faith. Ang tanong, taglay mo ba yan ngayon? Sumasampalataya ka ba? That's why this faith could withstand anything. Not because it is strong in itself, but because its root, its foundation is unshakable. And He is a person, His name is Jesus Christ. Nakatayo ka ba sa ating Panginoong Jesucristo? And this faith involves our whole being. Bakit? Because we have been engrafted to a person, Jesus Christ. We do not believe a concept. We do not trust an idea. We place our faith on the person of our Lord Jesus Christ. Kaya tinuruan yung ating puso na sumampalataya ng may pagtitiwala. Why? Because it is connected with the one who promised. And when you are tempted to give up, brethren, or when we are being reviled, for example, when we are being evil spoken of, you don't have to take vengeance against them. Why? Because you believe that faithful is He who promised. Amen? Sabi ng iba, ba't yung mga Kristiyano ang tanga-tanga? Gumanti ka. Manakit ka din. Kung sinaktan ka, saktan mo din. Eh lalo na po yung person, yung klase ng temperamentong meron ako. Yung naturalesa ko, hindi ka kumurot kahit pa simple. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ipinapaunawa niya sa'yo na hindi mo kinakailangang igante ang sarili mo dahil ang Diyos ay makapangyarihan at ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. And here is His promise, your righteousness shall shine like a noonday sun. Psalm 37 and the verses 6. Ang katuwiran mo, hindi mo kinakailangan ipagtanggol ang sarili mo, siraan ka man ng iba, wasaking ka man ng iba, dahil ang katuwiran mo, liliwanag sa dulo na gaya ng liwanag ng sikat na araw. Ang taong sumasampalataya, magagawa niyang lumakad ng may kapayapaan dahil naniniwala siya may Diyos na siyang magbibigay ganti sa sino mang kailangang gantihan. Wala ka ring takot pagka dumarating ang mga malungkot at masamang balita. Yan ay nasa Psalm 112 verse 7. Let me read this. Maaaring hindi pamilyar ang marami sa atin sa talatang ito. Psalm 112 and the verses 7. He shall not be afraid of evil tidings or of evil or bad news. Why?
His heart is fixed, trusting in the Lord. Amen? Oh, Panginoon. If all things work together for my good, what should I fear? Oh, Panginoon, kung lahat, gagawin mo, lahat, wala exemption, kahit na yung kabiguan, kahit na yung tila na pasama na ng kaganapan, ang sabi ng Biblia, all things would work together for good to them who love God. Thus, we cannot afford to fear even and to fret even the bad news. Since you are connected with the one who promised, you are able to trust. Bakit? Faithful siya. Hindi pangako ng tao, pangako ng hindi nagsisinungaling na Diyos. And since you are attached, since you are connected with the one who embraced us with His love, we are able to love. True faith loves God with all his heart, with all his soul, with all his mind, with all his being, and love the unlovable. Our fellow men. Ang hirap umibig. Lalo na pagka gusto mo nang sakalin. Yung ang sarap sapakin. Yung ganon. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, yung hindi natural sa'yo nagagawa mo. Bakit? Dahil niyakap ka ng Diyos kahit di ka kayakap-yakap. Amen? Halimbawa, kung anak lang na may anak, tapos ay lalapit sa'yo, uhugin, yayakap, Pastor! Kunyari, di mo narinig, di ba? Pero kung anak mo yon, kahit ganun yung panya yung mukha niya sa'yo, ay, nako, love ako ng anak mo. Bakit? May pag-ibig eh. Amen? Nagagawa mong umibig dahil nararanasan mo yun eh. Nung sabihin ko ripot ang Diyos sa pag-ibig, sa pagpapadama sa iyo ng pag-ibig niya. Tuwing gigising ka lang sa umaga, humihinga ka eh. Di ba? Ang tanong, natulog ka ba? Iniisip mo, Diyos? Pero nagising ka. O, tamo nga. Maraming panahon na pwede sanang nag-decide ang Panginoon to pull out the plug, di ba? Pero hindi niya ginagawa. The plug. Mga Pilipino, yung F at saka P, lagi natin pinaghahalo, di ba? So faith loves. Because this faith unites us to the Christ who embraced us with His love. Kaya di nakapagtataka sa Biblia, parang yung salitang pag-ibig sa Diyos at pananampalataya sa Diyos, iisa na lang eh. Di ba? Halimbawa, all things work together for good to them who, pwedeng trust God yun, di ba? Pero nakalagay, to them who love God. Pwedeng interchangeable yun eh. Bakit? Lahat na totoong sumasampalataya umiibig sa Diyos. Tanungin natin mga sarili, Panginoon, iniibig pa ba kita ng higit sa pera? Iniibig pa ba kita ng higit sa pahinga? Hindi ba kung makabigay ng dahilan doon sa pagod nila, ako po, hirap naman sumamba, o manalangin, pagod ako. Naku naman, kasasakay mo na lang Ferris wheel doon sa Pampanga, pagod na pagod ka. Para naman ikaw lang sanay mapagod, pare-pareho naman tayo katawan na hihina at nagkakasakita. Puso yun! Ba't ba yung mga nagbabasketball, pag may puso, kahit matatangkad ang kalaban, nagagawang talunin? Ang dami pa nating dahilan, mga kapatid. Lokohin mo, lelang mo. Maloloko natin ang isa't isa, pero hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos. Ang malungkot, nakikita halimbawa ng mga anak natin.
Nang napapagod naman tayo pagka oras na ng pagsamba. Nanay, kanina ho, sila nyo na nakikinig, nanonood ng telebisyon na. Nagkekending-kending pa nga kayo. Kending-kending. Kending-kending. Asin na ho ninyo kanina na, para... Ako. Anak, matutulog mo. Sumasakit ang ulo ko. Ay, nako, how fake many of us are. Ano tinuturo natin sa mga anak natin? Eh di ang pumeki na rin, paglaki nila. Ikaw naman magyahaya. Anak, sasamba na. Sumasakit ang ulo ko. Oh my. First Peter 1:8-9. First Peter chapter 1:8-9. Naalala ko tuloy, isang linggo kong ipinagmaneho yung mga kapatid natin papuntang San Fernando eh. Tuwing ako ay matutulog, sabi ko, di ko na kaya. Talagang di ko na kaya. Pero mo, nagte-training ka, yung sakit ng ulo, init and everything na dinadaanan lahat ng teacher, dinadaanan mo rin. Pero pagka uwian na sila, log 2 na lang. Ikaw magmamaneho pa at di ka pwedeng matulog. Pagtingin ko sa Joey, pero pagising mo sa umabak, bakit pwede uli? Dahil mahal mo sila at mahal mo ang Diyos. Pwede na uli. Kapilang. Oh, mga kapatid, iwanan natin ang maraming excuse. First Peter again, First Peter chapter 1:8-9. Na hindi ninyo nakita, whom having not seen, ye what? Ye love, in whom though now ye see him not, yet believing, have you seen that? Pinagsama niya, ye love and ye believe. Again, let me sum this all up. Faith, trust, because He promised. You are connected with the one who promised. Faith loves because you have been embraced by the one you are connected with. He embraced you in spite of our unworthiness. And finally, faith follows. Because your union is with the one who calls you. Tinawag ka niya eh. Ang tugon ng mga anak ng Diyos, opo, tutugon ako. My sheep hear my voice, and what? They follow me. Let me conclude this sermon with a story. I heard this story before, but the Lord worked in my heart again, Sister Cora, when I heard this story again. Kwentong pambata pero magandang paalala. Meron pong isang uod, o merong maraming uod, merong isang ibon, at merong isang pusa. Ganon nagsimula yung kwento. Yung ibon ay nakatayo doon sa sanga ng puno, nakita niya, ang daming uod. Ito yung mga, yung talastas ng pure foods. Yung, hindi naman finger licking good, tender juicy. Ang tingin noong ibon sa mga uod na nagko-crawl doon sa lupa ay tender juicy. Sasarap. Iba-ibang sizes. Gustong-gusto niya nang liparin at dagitin yung mga uod sapagkat para siyang nakakita ng paraiso ng mga uod. Para siyang nagpunta sa Vikings na mga uod. Eat all you can. May problema yung ibon. May pusa sa gilid ng kung saan nandoon ang uod. May problema siya.
nagbigay ng indecent proposal ang pusa. Sabi ng pusa, "Psst!" Sabi ng iba, ano yan? Sabi niya, kitang-kita ko, naglalaway ka na doon sa mga uod eh. Ganito gawin natin. Papayagan kita, hindi kita kakainin. Papayagan kita na lumipad at dumagit ng uod. Basta, sa bawat isang uod na kakainin mo, titikim naman ako ng isang balahibo mo. Isa lang! Sabi niya, pwede na rin yun. Ano? So, lumipad siya, kumuha siya, naamoy-amoy na yan. Napaka-delicious na uod. Sabi ng pusa, Ebep! Hooray! Tayo na! Amin na muna yung balahibo. Sige. Ano? Lipat siya. Oh, sarap. Sabi niya, parang nakakabitin. Sabi ng pusa, "Shh! Biting ka na." Oo nga eh. Kuha uli. Isang balahibo lang naman eh. And this went on. Ano? Busog na busog siya. Ang batang uli. Sabi niya, ay, sarap. Ang bigat ng tiyang ko. Sabi niya. At bago niya mapansin, wala na pala siyang balahibo. Hindi na siya pwedeng lumipad. Ang sabi ng pusa, ako naman ang nasa Vikings. Yeah. Mga kapatid, ganun po ang paglayo sa Diyos. Sa simula masarap, hindi mo namamalayan, wala ka ng kakayahan, lumipad pabalik kung saan ka ligtas. Huwag mong bayaang mangyari yan. Tiyakin mo kung yung pananampalatayang meron ka, talagang nakapagliligtas ng iyong kaluluwa. Let's all stand up.